Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. tulad po na ipinahayo natin sa pasimula ng banal ng pagdiriwang. Tayo ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng banal na sakramento o kung tawagin natin ay iisang Diyos na may tatlong persona. Mas kilala natin sa tawag sa lumang katiwalaan ng tawag na Santissima Trinidad. Bilang yung salita Santissima Trinidad ay Spanish. Ibig sabihin ay banal na sakramento, Holy Trinity. Bahagi yun na nakita natin yung epigonia ng pag-iligtas ng Diyos, lalo-lalo na yung natapos na yung pag-iiwang natin na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo ay nananalig na may isang Diyos na may tatlong persona. Yung unang persona ay ang Diyos Ama. Ito yung Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Ito rin ang Diyos na humubog sa kanyang bayan na tumugon sa kanyang panawagan. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin na doon ibinigay kay Moises yung mga batas na siyang magiging pamantayan ng pagkilos bilang mga tagasunod na ating amang nasa langit. At nagkaroon ito ng kaganapan yung pagkabay ng pag-iligtas ng Diyos sa pamagitan ng alin, sa pamagitan ng pagbuhos sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa mga dugo at susunod ito ng mga hayop, ngunit sa pamagitan mismo ng pagpapadala ng ating amang nasa langit ng kanyang buktong anak na ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang paghihirap, paghahandog ng sarili, pagdamag ng kanyang dugo na nagdudog sa atin ng kaligtasan, lalong-lalo na sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At nung nakaraang linggo ay pinagdiwang natin ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng pagka-Diyos na inubo, sabi na isusubo ng Espiritu Santo kapag ako ay umakyat sa langit, na siyang gagawin sa atin upang tayo ay tanglawan sa pang-araw-araw na ating pamumuhay nang wag tayong maligaw ng landas at makarating tayo sa ating patutungan. Ngunit patutungan na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na ipinahanda ng ating amang nasa langit. So, ito yung tatlong persona ng pagka-Diyos. Hindi wala na naniniwala sa tatlong persona. Naniniwala lamang sa Diyos Ama. Mayroon din naman naniniwala sa Diyos Ama na naniniwala kay Jesucristo na sinugo ng Ama. At mayroon din naman hindi. At mayroon din naman naniniwala na ipinadala niya ang Espiritu Santo. Hindi lamang Espiritu ng Ama, ngunit bilang ikatlong persona.
bahala gawin. At tulad na po na ipinamanig natin nung nakaraang linggo sa pagpupuspos ng Espiritu Santo, binigyan namin ng pinakalo. Isa sa mga tanda na pinupuspos tayo ng Espiritu Santo ay ang pagkakaisa. Katulad ng pagkakaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At sinabi namin na yung pagkahiwa-hiwalay ay hindi tanda ng pagkilos ng Diyos sa atin. Yun ay tanda ng alin ng pagkilos ng kalaban ng Diyos, ng demonyo. Kasi bakit? Ang kanyang moto ay non serviam. I will not serve. Humihiwalay siya sa Diyos. Kaya napakalagang pagkakilala ang tinatawag na yung pagkakaisa bilang isang tanda ng pagkilos ng Diyos. Pero wala naman silang pagkakaisa. Kasi sabi ng komisyon, pagkakaisa. Kasi sabi niya kung isa kayo tayo pagkakaiba. Yung pagkakaiba, iba ako sa iyo. Pero paano mo tayo magkaisa? May iba nga ako sa iyo eh. Pagkakataon, pwede ba tayo magkaisa nang hindi ako nawawala sa aking pagkakaiba? Pinakailangan bang maging pare-pareho tayo para magkaisa? O pwede ba na tayo ay magkaisa nang hindi nawawala ang ating pagkakaiba? At yung ating model ay walang iba, kundi yung banal na Santo. At ang ipinapamalig dito ay unity in diversity rather than unity in uniformity. Bakit? Kasi halimbawa, pagpalagay namin ang tayong ibang kulay. May puti, may itim, may pula. Paano tayo magkakaisa? Ano na sabihin ng isang day? Dapat lahat maging pula tayo. Hindi kaya pwede sabihin ba na para tayo magkaisa, pinakailangan maging puti lahat tayo. Anong tawag ito? Unity in uniformity. Ganun ba kayo sa tatlo? Hindi. Kasi magkaiba yung Diyos Ama. Magkaiba yung Diyos Anak. Magkaiba yung Espiritu Santo. Bagaman may isang Diyos. Ano yung pagkilos ng Ama? Ng lumikha. Siya yung lumikha ng sanlibutan. Ano yung pagkilos ng Diyos Anak? Siya yung tagatubos sa ating mga kasalanan. Ano yung pagkilos ng Espiritu Santo? Tagagabay para makita natin yung katotohanan, liwanagan tayo. So, hindi natin pwede sabihin na theoretical ka. Hindi natin pwede sabihin na nilikha ka na sa Kristo. That is theoretical ko. Sino yung nilikha? Si Yahweh. Si El Shaddai. Yun yung Diyos Ama. Kaya kung isa may pangkilala tayo sinasabi ng mga nanay, si Papa Jesus, tama ba yun? Theoretical yun. Bakit? Hindi namin Papa si Jesus. Ano namin si Jesus? Kuya. Elder brother. Big brother ko si kaya hindi siya Papa. Sino yung Papa? Si Yahweh. Si El Shaddai o yung Diyos Ama. Yun ang Papa.
Yung pagkakaisa, hindi na hulugan na yung Ama, lahat ay ang si Yahweh ay maging Ama, si Jesus ay maging Ama, ang Espiritu Santo ay hindi. May iba-iba yan. At hindi pwedeng sabihin natin na may ibang pagkilos. At yung pagkakaisa, hindi na hulugan na sabihin natin, iisa yung kalimang kapangyarihan ng pagkilos. Pero, sabi na natin, yung persona, yung pagkilos, iba-iba yung pagkilos. Kaya nga yung mismong pagkakatanda natin yung puso ay magtutulog sa atin. Bahagi ho. Kaya natalaga kayo yung Ama ang tagapagsiya. Si Jesus ang tagapagligtas, tagatubos sa ating mga kasalanan. Ang Espiritu Santo ang tagapagsiya. So hindi pwede para tayo magkaisa, lahat tayo maging pula o maging itim o maging puti. Pero pwede magkaisa. Hindi ko lang ako magkaroon sa color. Hindi ko rin nagtanong kay Gemini. Kapag pinagsama mo yung pula, puti, at saka itim, may lalabas na kulay ko. Hindi ko lang alam ano yung kulay. Bahagi yun. So yun yung pagkakaisa. Hindi pwede lahat ay maging pula. Kasi bakit? Nawala yung puti. Nawala yung itim. Bahagi yun. Kaya ang tawag natin ngayon, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Ano yung problema in unity, in uniformity? Kasi kapag isang kulay lang para sa lahat, it will wipe out your individuality. Mawawala ka. Parang sinabi mo na ang Diyos Ama ang tagapagkabay. Ang Diyos Ama ang iyong Papa. Hindi. Bahagi yun ang makita natin. Ang pagkilos natin upang higit namin makita itong pagpapala. Kaya sa pamamagitan ng aming pag-ibigay ng banal na sandata, doon natin makikita kung paano tayo magkakaisa. Yung pagkakaisa natin, hindi kung tawagin natin ay yung inuupos ka. Kasi nawawala yung individuality. Nawala yung sarili mong identity. Hindi pagkakaisa yun ay nawala ang iyong sarili. You become the other. Which is, hindi ganon yung halimbawa na ipinakita natin sa pagkilos ng uri ng ating Diyos na may tatlong persona. At yun po ay kapag naunawaan natin ito, makikita natin yung na pwede natin makamit ang tunay na kapanatagan sa pagkakaisa.